Sir, may paparating na bagyo. Hindi ka agad tayo makakabalik sa Maynila? Anang piloto na lumapit na sa kanila. At ngayon mo lang inalam ang weather forecast? Tila iritadong tanong dito ni Miguel. Hindi ko na-anticipate kaagad since maganda naman ang panahon kanina. Napahinga na lamang ng malalim si Miguel. Naglakad ito patungo sa napakagandang bahay na gawa sa kahoy. Nakasunod lamang siya rito. Sinalubong ito ng mag-asawang matanda. Miguel, wala kang pasabi na uuwi ka rito. Anang babae at napatingin sa kanya. Nobya mo? Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at saka napangiti. Napakaganda mo, iha. Ngumiti si Almira sa mag-asawa. Hindi ko siya nobya? Pagtatuwid ni Miguel sa mga ito, saka bumaling sa kanya. Si Inang Arsenia at Mang Arsemio. Sila yung dalawang anak niyang lalaking katiwala ko dito sa farm. Sabi nito sa kanya at saka muling humarap sa mag-asawa. Si Almira po. Tila hindi alam ni Miguel kung paano siya ipapakilala sa mga ito, kung kaya't siya na nagpakilala sa kanyang sarili. Wala po kaming relasyon ni Miguel, kung yan ang gusto na niyong malaman. Nagkataon lang po na may atraso ako sa kanya kaya kailangan ko po magtrabaho sa kanya. Ani niya sa mga ito. Pero pansamantala lang naman po, giit niya. Baka next month bayad na ako. Nakita niyang nangunot ang noo ni Miguel. Sabay-sabay silang napahiyaw nang biglang mag-blackout. Ay, kabayang mataba! Pulalas ni Inang Arsenia. Naku, bakit ngayon pa nag-brown out kung kailan nasira ang generator natin? Sira ho bang generator? Takang tanong ni Damian. Kung may isang bagay man na kinatatakutan si Almira, yun ay ang kulog at ang kidlat. Naiwan kasi siya minsan sa bahay dahil dinala ng papa niya si Alondra sa ospital habang ang mama niya hindi alam ko saan nagpunta. Magdamag siyang iyak ng iyak at naging very traumatic sa kanya yon. Sa katunayan, dinamdam niya ng husto na hindi siya isinama ng papa niya sa ospital at iniwan na lamang siya nito sa bahay. Simula noon, ipinalagay niya nang si Alondra lang ang mahalaga para dito at ito lang ang mahal nito. Isa rin yon sa dahilan kaya't ayaw niya nang umuulan. Maraming mga masasamang alaalang hatid noon sa kanya, kaya naman hindi siya mapakali nang sabihin ni Miguel na dito sila sa farm ito magpapalipas na magdamag dahil sa masamang panahon. Kung inaalala mo si Paula, safe na safe siya sa bahay. Sabi ni Miguel na mabakas sa mukha niya na hindi siya mapakali. Kumain ka na. Bukas kapag maganda na ang panahon, uuwi na tayo. Hindi siya umimig. Masarap ang nihandang hapunan ng mag-asawa. Mga paborito niyang pagkain pero sa tuwing naririnig ang kidlat, napapaangat ang puwet niya sa kinaupuan. Nahalata marahil yun ni Miguel kaya naubo ito sa tabi niya. Hindi ko alam na takot ka sa kulog at kidlat. Sabi nitong inakbayan siya ng muling kumidlat at ewan kung bakit napayapa ang damdamin niya nang isinandal nito ang ulo niya sa dibdib nito. Relax! Halos paanas lamang na sabi nito sa kanya. Ilang sandali yata na nakasandal ang ulo niya sa dibdib nito. Namula ang pisngi niya na ma-realize na kanina pang huminto ang kidlat at napapangiti ang matandang mag-asawa habang nakatingin sa kanya. Bagay na bagay kayo, sabi ni Inang Arsenia. Ang ganda siguro na magiging anak ninyo. Mabilis inalis ni Miguel ang kamay sa balikat niya. Siya na may napapahiyang umayos ng upo. Hanggang sa matapos silang kumain ay parehong na umayos ng upo. Iniwas ang kanilang mga tingin sa isa't isa na para bang may damdamin siyang naisipagkalalo ng kanyang mga mata kaya pinipilit niya na umiwas ng tingin kay Miguel. Pero nung oras na para ipatulog at ihatid siya ni Inang Arsenia sa kanyang magiging kwarto ay hindi na siya nakatiis. Natatakot kasi siya na baka kumidlat at kumulog na naman. Nang matiyak na wala na si Inang Arsenia ay pinuntahan kaagad niya si Miguel sa kwarto nito. Bahala na si Batman. Kakapalan niya na ang mukha niya, total ngayong gabi lamang naman. Kumunot ang noo ni Miguel nang pagbuksan siya ng pinto. Mga ilang segundo pa bago niya nasabi ang kanyang pakay dito. Pwede bang dito ako matulog sa kwarto mo? What? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Ani rito na makita ang reaksyon nito. Takot lang talaga ako sa kidlat, lalo na narito tayo ngayon sa gitna ng kagubatan. Hindi ako mapalagay. Pagtatapat niya. Namewang si Miguel. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At sa palagay mo, walang mangyayari sa atin sa loob ng iisang kwarto sa gantong panahon? Naparunok siya.
Ano ba sa palagay mo ang tingin mo sa akin? Bato? Tila ng uuyam na tanong nito. Walang sisihan kapag ako hindi nakatiis. Hindi na lang. Humahaba ang usong sabi niya. Akmang tatalikuran niya na to ng muling kumidlat. Napayakap siya na mahigpit kay Miguel. Damn! Halos paanas lamang nasabi ni Miguel. Di na to nakatiis dahil kanina pa to natutukso sa kanya. Sabi ko sa'yo, hindi ako bato na walang pakiramdam. Bulong nito sa kanya. Hinila siya nito sa loob ng kwarto. Mabilis ipinanid ang pinto. Kinuha nito ang isang kamay niya at pinadama ang naghuhumiyaw nitong pagkakalalaki na nakatago sa loob ng pantalon nito. Parang may gumapang na kuryente sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang inalis ang kamay niya doon. Lalabas na sana siya ng kwarto nito, ngunit mabilis itong nahagilap ang kanyang mga labi at siniil ng halik. Nagtatalo ang utak at damdamin niya dahil nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Ngunit parang sinasabi ng isipan niya ang ganito. Almira, nababaliw ka na ba? Ibibigay mo ang sarili mo sa lalaking wala namang balak, kundi ang paglaruan ka lang. Pero nang hihina ang kanyang utak at mas nanaig ang nararamdaman, lalo pang at napakasarap humalik ni Miguel. Naramdaman ni Almira na sinapo ni Miguel ang kanyang puwetan habang bumibilis ang paghalik nito sa kanya. Hirap na hirap siyang paglabanan ng init na nararamdaman dahil kahit kay Paul hindi niya naramdaman ang ganitong klaseng pananabik. Idagdag pang napakabango ni Miguel at napakalapad ng dibdib nito. Laro tuloy siyang nawala ng lakas sa tanggihan ng mga halik nito. Iniangat nito ang isang hita niya, para siyang isang dahon. Hinayaan niyang matangay siya ng alon. Binuhat siya nito at ihiga sa malaki nitong kama. Ang bilis-bilis. Nantibok ng puso niya. Papayag ba siyang may mangyaring muli sa kanila? Napasinghap siya nang gumapang ang mga labi nito paibaba sa kanyang leeg. Nasa na ba ang tapang niya? Bakit tinahayaan siyang matangay ng lalaking ito? Hindi. Hindi po pwedeng talunin ng utak niya ang lalaking to. Oo, at isa siyang pole dancer, ngunit di ibig sabihin nun, mababang uri siya ng babae na basta nalang papayag, mapaglaruan ng lalaking ito. With conviction ay tinulak niya itong papalayo sa kanya. Alam kong iniisip mong wala akong karapatang mag-inarte dahil sa klase ng trabaho ko. At marahil hindi mo rin ako paniniwalaan kung sasabihin ko sa iyong hindi ko basta-basta ibinibigay ang sarili ko kung kani-kanino. Yung nangyari sa atin ng gabing yon, nangyari siguro dahil lasing na lasing ako. Pero last na yun at hindi na yun mauulit pa. I'm sorry kung namali ako ng signal na hatid sa'yo. Hindi kita inaakit, sadyang takot lang ako sa kidlat at kudlog. Pero aaminin kong nagiinit din ang katawan ko, lalo pat expert ka namang humalik. Kahit naman sinong babae na dadarang sa ginagawa mo. Ani rito. Sinikap niyang wag nitong mabasa ang kanyang nararamdaman. Nagkataon lang na mas gumagana ang utak ko kesa libido ko. Mabilis na siyang bumangon at lumabas ng kwarto nito. Walang imik na sinundan na lamang siya ng tingin ni Miguel. Nang nasa kanyang kwarto na siya ay nagtalokbong siya ng kumot. Parang gusto niyang pagsisihan na iniwasan niya si Miguel dahil sa totoo lang, basang-basa na siya. Pero pagkatapos siya nitong pagsawaan, ano ang kasunod? Never siyang magpapakatanga sa pag-ibig? Tama lang nagkamali siya kay Paul. At naniniwalang magbabago ito alang-alang sa kanya. Muli, kumulog at kumidlat. Siniksik niya ang sarili sa malaking kumot habang napapaiyak siya ng dahil sa takot. Napakayom ang mga palad ni Miguel. Alam niya kagaya ni Alondra, parang pinandidirihan siya ni Almira. Titikisin lamang siya nito ngulit palakas ng palakas ang kulog at kidlat, kaya napilitan siyang puntahan ito sa kwarto. Ilang sandali siya kumatok doon bago siya nito pinagbuksan ng pinto. Umiiyak to at takot na takot. Niyakap niya to na mahigpit. Matulog ka na, huwag ka mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Never akong nakipagtalik sa ayaw sa akin. Pagbibigay assurance niya rito. Giniya niya ito sa kama at kinumutan. Nasa tabi lamang siya nito at tuwing kukulog at kikidlat, niyayakap niya ito na mahigpit para malaman ito na wala na itong dapat na ikatakot. Kampanteng nakatulog na si Almira dahil alam niya nasa tabi lamang niya si Miguel. Sa tuwing lumalakas ang kulog at kidlat, niyayakap siya nito na mahigpit at tuluyang nawawalang takot niya hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Nakatitig lamang si Miguel habang natutulog na mahimbing si Almira. Di niya maipaliwanag ang nararamdaman habang tinititigan niya ito. Pero hindi niya maitatanggi ang matinding atraksyon na dama niya para dito.
at mas lalo yung sumisidhi sa pagdaan ng mga araw. Nang magising si Almira kinabukasan, wala na si Miguel sa tabi niya. Napahimbing ang tulog niya kahit tinanghali siya ng gising. Paglabas niya ng kwarto, inabutan niya si Inang Arsenia na nagluluto. "Magandang umaga," bati nito sa kanya. "May niluto na akong kape at ginawang tinapay. Mag-almusal ka na." "Pasensya na po pero kung tinanghali ako ng gising," ani rito habang hinahanap ng kanyang mga mata si Miguel. "Ayos lang yon, iha. Kumakain ka ba ng ginataang manok?" Nagpahuli ng manok si Miguel at pinagagataan para pananghalian natin, sabi nito. Tumango siya. "Hinahanap mo ba si Miguel?" Maaga siyang bumangon. Sinamahan ng pamangkin ko si Elisa dun sa may ilog. Ana matanda sa kanya. "Elisa?" Ani ang biglang may kumurot na kung ano sa puso. Magkababata sila ni Miguel, kaya sa tuwing nandito si Miguel halos hindi na maghiwalay ang dalawang yon. Inakala ko nga dati na may namamagitan sa kanila dahil sobrang close sa isa't isa. Kwento para batanda sa kanya. Napaangat ang isang kilay niya. Ewan ba niya kung bakit bigla siyang nagselo sa sinabing niya na matanda. Baka naman po in denial lang sila sa isa't isa or baka nagtatagoan ng feelings. Ani ang di na itago ang inis na nararamdaman. Napadungaw sa terrace si Almira nang marinig ang malakas na tawanan. Sumimangot siya na makita si Miguel at ang pamangkin ng Inang Arsenia na si Elisa na nagtatawanan habang nagbabalat ang babae ng mangga. "Di naman kagandahan," sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang dalaga. Pabilog ang mukha nito, makapal ang mga kilay, mahaba ang itim na buhok at may malaki tong hinaharap na waring nais ipagduldulan kay Miguel. Malanding babae. Bubulong-bulong na sabi niya na muling pumasok sa kusina para tulungan si Inang Arsenia sa paghahanda ng pananghalian. "Malapit lang ho ba dito ang bahay ng pamangkin niyo?" Tanong niya sa matanda. Mukha talagang close na close sila ni Miguel. "Ano po?" "Isang sakay lang ng jeep dito ang bahay ni Alisa pero madalas dito yung natutulog lalo na kapag lumuluwas ng Maynila mga anak ko. Kagabi nga sana isasamahan niya kami mag-asawa dito kaso ginamit mong kwartong tutulugan niya sana." Ana matanda. Dito siya natutulog kapag nandito si Miguel? O sisa niya?" "Minsan." Kiwit balikat na sagot nito. Talaga palang close na close sila. Bakit di na lang kaya maging sila? May inis sa tonong nasabi niya rito. Napabungis-ngis si Aling Arsenia. "Nagsiselos ka ba sa closeness nila?" Pinamalahan siya ng mukha. Ilang beses siyang umiling. "Naku, hindi po. Sabihin niyo po sa pamangkin ninyo, kanyang-kanya na si Miguel." Parang napabagsak pa niyang hawak na pinggan nang ipatong niyon sa mesa. Mataman siyang tinitigan ng matanda. "Tingin ko ka sa'yo, may lihim kang pagtingin kay Miguel?" "Ako?" Nagiinit ang mukha niya. "Naku, malabo lang ho sigurong mata ninyo. Paano ko naman po magugustuhan si Miguel? Marami pong gwapo at mabait na nagkakagusto sa akin." Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi nitong napakibit balikat at saka sumandok ng kanin sa malaking mangkok. Parang gusto niyang mapikon sa tinura nito. Mukha ko ba akong nagsisinungaling? Kahit buksan niyo ho ang dibdib ko'y wala akong feelings kay Miguel. "Sinabi mo eh." "Ano ba, Miguel? Nakikiliti ako." Narinig niyang tili ni Elisa sa labas. Tuloy, napatakbo siya para salipin kung anong nangyayari sa dalawa. Sumama ang pakiramdam niya na makita, nagkikilitian ang mga ito. Walang relasyon ba kamo ang dalawang ito? "Hoy, hindi pa ba kayo tapos dyan? Kakain na. Lalamig ang pagkain sa mesa kakahintay na matapos ang lampungan ninyo." Iritadong sigaw niya sa dalawa, tsaka para nagdadabog na pumasok na sa loob. Nagangat ng mukha si Miguel. Di niya napansin si Almira. Mabilis niyang binitawan si Elisa at tumayo. Inabutan niya sa kusina si Almira. Nakairap pa ito na makita siya. Nag-iilusyon lang ba siyang makita na parang pinagsaselosan nito si Elisa? Para ng kapatid ang turing niya sa kababata dahil matagal niya na itong kaibigan. Niwala nga siyang mali siya kahit minsan nakikita niya itong basta na lang naguhubad sa harapan niya kapag naliligo sa ilog. Sabik kasi siya sa kapatid na babae kaya magaan ang loob niya kay Elisa. Sa katunayan, siya pang nagpapaaral dito at sa dalawang kapatid nito. Gusto kasi niya itong magkaroon na magandang buhay. Pero since never siyang na-attract dito, wow, mukhang mapaparami na naman ang kain ko nito, Tia Arsenia.
Excited na sabi ni Elisa nang humila ng upuan. Sabi pa ni Tito Miguel, pumesto. Nawalan tuloy ng gana si Almira lalo pa at nakita niyang ito ang naglagay ng kanin at ulam kay Miguel na para bang may relasyon talaga ang mga to. Dumilim pa ang mukha niya na makitang waring sinadya nitong tabigin ng malaking dibdib nito ang braso ni Miguel as if sinisidus nito ang lalaki. Di na siya nakatiis, konti na lang ang kinain niya at tumayo na. Tapos ka na? Hindi mo ba nagustuhan na luto ni Arsenia? Tanong ni Mang Arsemio sa kanya. Medyo busog po ako, dahilan niya at mabilis nang bumalik sa kwarto. Hindi niya sinulipan pa sina Miguel at Elisa. Kasi naman ikaw, Elisa, kung umasta ka para kang asawa ni Miguel, sabi ni Aling Arsenia sa pamangkin. Di makakapag-asawa si Miguel kung ganyan ka. Napangiti na lang si Elisa. Sinadya talaga niyang pagselosin ng babaeng kasama ni Miguel. Nang malaman niya nga may kasama itong babae maaga pa lang, niyaya niya na tong magtungo sila sa ilog ni Miguel. Matagal na siyang may lihim na gusto sa lalaki, kaya't palagi niya itong inaakit. Naiinis siya kapag tinuturing siya nito'y parang isang kapatid lang. Kanina ngang makita niya ang babaeng kasama nito, sumama ang pakiramdam niya. Ang lamang-lamang niya matagal na silang magkakilala ni Miguel at very close siya dito. Ang sabi naman sa kanya ni Miguel, hindi nito girlfriend ang Almira na yon. So may pag-asa pa siya. Sabi nga lahat naman pantay pagdating sa pag-ibig at walang masama kung magbabaka sakali siya na maging sila rin ni Miguel sa huli. Alam niyang di naman pera o background ang basehan ni Miguel pagdating sa pag-ibig. Nilingon niya ang babae. Ang problema lang kung ang babaeng iyon ang magiging karibal niya. Imposible talagang hindi talaban si Miguel ng babaeng yon. Ano bang gagawin niya para may panalo ang puso niya? Si Miguel. Pagkapasok ni Almira sa kwarto ay kagad niyang tinawagan ng anak. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin siyang makuhang signal. Naiinis na siya. Gusto niya nang bumalik sila ng Maynila. Muli siyang lumabas ng kwarto. Kulang na lang ay subuan ng baharot na si Elisa si Miguel habang kumakain. Gusto tuloy niyang sabihin dito, hindi na bata si Miguel. Kaya na nitong lagyan ng pagkain ng pinggan nito.